So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video, and for today's content, ayan, magpa-first impressions review tayo dito ngayon sa bagong labas or announce pa lang na smartphone mula sa Tecno at coming soon yan dito sa Philippines, which is a Tecno Camon 50. Tara, pag-usapan natin. Finally yan, ano talaga, pag isang taon na yung Tecno Camon 40 na sobrang lupet na smartphone na lumabas noong 2025. Ngayon lumabas na yung kanyang successor, which is the Tecno Camon 50. So I think two variants yung lumabas. Let's check ha. I think meron sa series is meron tayong Tecno Camon 50 and Tecno Camon 50 Ultra 5G. So two version siya, or dun sa series is dalawa. Tecno Camon 50 and Tecno Camon 50 Ultra 5G. So, dito ifo-focus natin is yung pinakamura muna, which is the Tecno Camon 50. And when it comes sa kanyang SRP mga J-Vlog, medyo ang taas nung ginamp niya compare sa kanyang predecessor. So, I think the official price of this smartphone is 14,000 pesos compared dun sa predecessor niya na sa under 10,000 pesos lang. Pero yung magandang balita dito sa ating online or sa view products natin dito, dalagay ko yung link dyan. Tap mo yung video, meron diyang product link. Mura nyo lang makukuha dyan yung Tecno Camon 50, below SRP lang siya. Siguro ito possible price sa 10 to 12,000 pesos sa launch date makukuha nyo siya. And syempre meron pa yung meron pa additional discount voucher pag bumili kayo dito sa online. Kaya dito lang kayo bibili sa official link natin dito sa video natin para makuha nyo ng bagsak presyo ng Tecno Camon 50. So again, purpose of this video is to make some first impression sa mga bagong labas smartphone. Kahit na wala pa yung mga units, is kayang-kaya natin magbigay ng first impression or sa loobin sa mga bagong labas sa smartphone, yung kanilang price, specs, and availability, para rin ma-enlighten yung mga consumers natin dito sa mga bagong labas sa smartphone kung sulit nga ba sila talagang bilhin for its price. So, unang-una nga tatalakayin natin dito sa Tecno Camon 50 is yung specifications niya. So, sa specifications si Tecno Camon 50, when it comes sa screen size, napakalaki, 6.78 inches and beyond 1080p ang kanyang resolution, 1.5K resolution AMOLED display with a refresh rate na 144Hz refresh rate. So, I think dito pa lang tinitignan ko dito sa Tecno Camon 50 is hindi po siya curve. Compare kasi doon sa kanyang predecessor, it's curved display na, alam mo yun, mas piniprefer ng mga consumers before. Pero ngayon, medyo baliktad na. Mas piniprefer na ng mga consumers ngayon yung flat display compare sa curved display. Based on my experience while using sa mga curve is, sila minsan accidental touch dito sa palm natin. Or yung iba kasi mas piniprefer yung flat display, mas hindi sila madulas hawakan sa kamay o mas comfortable silang gamitin yon. Next, when it comes to operating system, syempre, since nasa second quarter na tayo ng 2026, it's Android 16 with iOS 16. Sa processor, medyo, alam mo yan, magiging skeptical ang mga ibang consumers natin for its price na I think nasa 12 to 13,000 pesos. MediaTek Helio G200 Ultimate, it's a 4G device mga idol sa ganitong presyohan. Mamaya mabibigay ko sa lobby ko sa aking first impressions. Pero yon, the processor itself is MediaTek Helio G200 Ultimate with an octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz, and sa GPU, it has a Mali G57 GPU. Meron siyang 8GB of RAM and 256GB of internal storage. And syempre, since Camon to, focus nito is camera performance. The camera of this smartphone is 50 megapixel main camera with Sony sensor, at medyo bago sa pandinig ko yung Sony sensor na Sony LYTIA, or sabihin na natin in short, Litia 700C. So stay tuned lang mga idol, sa ating review is talagang i-discuss natin further yung camera performance ng Tecno Camon 50. It has an 8 megapixel ultra-wide camera, a 32 megapixel front-facing camera na up to 1080p video recording po siya. Syempre meron tong dual stereo speakers for immersive sound, dalawang biometrics na, which is face unlock at fingerprint scanner, at syempre in-display fingerprint scanner. Ito, sa battery, major improvement din is 6500 mAh na removable battery with 45 watt fast charging rate, at syempre ang maganda pa dito na major upgrade compared doon sa kanyang entry-level predecessor is IP68 or IP69 water and dust resistant. Next mga idol is gusto ko i-share sa inyo yung overall first impressions ko dito sa smartphone na to. Again, pwede tayo magbigay ng saloobin or first impression sa mga bagong labas sa smartphone, yung kanilang price, specs, and availability. And syempre, pag dito kasi kayo bumili sa ating product link, makakuha kayo ng mga gandang discount
dito sa ating video. Kaya dito lang kayo bibili netong si Tecno Common 50, okay? So, unang-una natin pag-uusapan is yung kanyang display. So, ulitin ko, itong product link nandito yan. Top mo yung video, makikita nyo dyan view products, mura at bagsak presyo lang dyan, ang Tecno Common 50. So, yun nga. When it comes sa display quality na itong smartphone na to, napaka-solid. It's a premium display, 1.5K resolution. Napakalaki, 6.78 inches na ang mapoprovide na itong device na to. It has a 144Hz refresh rate as well. Binabasa ko pa lang ang kanyang specification for the display quality. Panigurado pag gagamitin nyo ito, matutuwa ang inyong mata pag ginamit nyo ang Tecno Common 50. And syempre, when it comes sa operating system, since second quarter na nga ng 2026, it's Android 16 out of the box with iOS 16. Sa processor naman, mga idol, it has a MediaTek Helio G200 Ultimate. So, nilagyan lang nila ng Ultimate dun sa dulo. I don't know kung ano ba yung huge difference na doon sa kanyang counterpart, which is a MediaTek Helio G200 lang. Pero when it comes sa kanyang price na 14,000 pesos, even for the sale price na 11,000 pesos, I think the MediaTek Helio G200 Ultimate is medyo complicated for that kind of price tag. So, dapat acceptable for a price tag na 10 to 11,000 pesos, medyo i-accept ko pa yan. And yan yung possible na pwede nyo makuha sa online. Again, kung makuha nyo siya ng 11,000, gora kayo dyan. Pero kung 14,000, 13,000, I think magiging skeptical ako for the processor na G200 Ultimate. Although, yung mga iba namang specifications na offer ng Tecno Common 50 is okay naman for the price na mid-range. Pero the processor kasi yung tinitignan ng karamihan ng mga consumers natin. Pero ulitin, yun nga, hindi naman more on focus talaga ng Tecno dito is of course, yung pre-chipset, more on focus nito is camera performance. Pero syempre, we need to adapt doon sa mga mid-range segment ngayon na karamihan or almost majority na mga mid-range is 5G na po. So, yun lang naman yung medyo hindi acceptable for this kind of price tag. Pero, syempre, the performance sa MediaTek Helio G200 is good, napakaganda. Pero yung connectivity, medyo palpak tayo dyan dahil 4G connectivity siya. Next is yung camera. Sa camera is yun nga, medyo bago sa pandinig ko yung camera performance nito is Sony Letia 700C. So, I think narinig to sa IMX ng Sony. Pero, yun, pag narinig natin ang Sony na sensor sa isang camera, especially for mobile device, asahan na natin na napaganda ng outcome yan. Sobrang subok ko na yan sa mga ibang smartphone ko, the Infinix Hot 60 Pro Plus 5G. Marami tayong na-try ng mga smartphones and so far, the performance of the camera ng mga Sony sensors is napaka-outstanding, mga idols. Siyempre, from the word itself, this smartphone na to is common. Camera performance ang centric talaga or main focus netong smartphone na to, which is mapoprovide netong si Tecno Common 50. Kaya super excited na rin ako ma-receive yung in-order ko dahil doon natin malalaman talaga ang napaka-solid na camera performance ng Tecno Common 50. Major improvement din when it comes sa battery capacity, 6,500 mAh na removable battery with 45 watt fast charging. So, I don't know kung gaano siya kanipis. Titignan natin siya sa ating unboxing video. Pero, syempre, when it comes sa specification ng battery, more on common na talaga nakikita na natin yan sa mid-range device ngayon. At yan na dapat na-adapt natin for a mid-range device na 6,000 plus na talaga ang dapat na battery for this kind of price tag. And nalilimutan na ang 5K mAh battery capacity. Kasi, syempre, every year, marami nadadagdag na features sa mga smartphone natin na nagre-require ng battery consumption. Kaya, kailangan natin na merong mas malaking mga battery at meron yan din sa Tecno Common 50. And syempre, when it comes sa kanyang water protection, major improvement din dahil IP68 or IP69 water and dust resistant po itong smartphone na to. Kaya expect nyo, water protection neto, maaasahan nyo siya. Since maganda yung camera neto, perfect na perfect gamitin for underwater shots. Ito si Tecno Common 50 dahil sa ganyan mga protection, pwede po itong masubmerge sa water. Yun yung isa sa pinakamaganda or the best na naging upgrade dito sa smartphone na to. Same pa rin naman, it has a plastic frame or plastic back. Pero, syempre, when it comes sa design, is hindi naman siya ganun nagkakalayo dun sa kanyang predecessor na Tecno Common 40. So, yun mga ka-J-Vlog, ang ating first impression so far dito sa smartphone natin. Hopefully, nakatulong ito sa inyo. Lalo na magiging available na ito sa April 10. So, kung interested kayo makuha to ng sobrang mura, dito na kayo bumili sa ating product link. So, tap mo yung video, view products, mura at bagsak presyo nyo lang makukuha ang Tecno Common 50. So, grab yours now habang mura pa tong smartphone na to. Dahil dito sa ating product link, may makukuha pa kayong special YouTube voucher dito sa ating video. Sabahan nyo na lang ating full review, game test, and unboxing natin dito sa Tecno Common 50 dahil panigurado isa to sa pinakasulit na mid-range smartphone na pwede nyo mabili ngayong second quarter ng 2026.